Ito mga kapatid, siguro naman napanood nyo itong post ko na yan kahapon. Basahin nyo po yan. Mga kapatid, sa akin lang, kaya ako po pinost yan para maging mapanuri po tayo. Hindi po lahat ang nakikita natin na sinagsasabi sila INC, sila po talaga INC. Tulad na lang po niyan. Napakalayo po, di ba, sa INC. Kaya nga po sinasabi sa atin ng pamamahala na maging mapanuri tayo, mapagmatyag tayo. Kaya marami po talagang lalabas ngayon na mga maninira sa iglesia. Marami pa po sila. Hindi lang po iisa o sa 10 piraso. Tagang marami po silang mga trolls ngayon. Kaya nga mga kapatid, yung kung ano yung pananampalataya natin, mas pagtibayan pa po natin. Mas lalo tayong maging handa sapagkat nga nakasulat sa Biblia, tayo ay pag-uusigin. Maraming lalabas ng bula ang propeta. Maraming lalabas ng bula ang mangangaral. Si Kristo nga po pinag-usig. Tayo pa kayang iglesia ni Kristo, hindi pag-usigin. Di ba po? Kaya isang payo ko lang po sana mga kapatid, na sana po bawat makikita nating post, wag na lang tayo mag-comment. Lalo na pag paninira sa iglesia, wag na lang natin silang patulan. Mas maganda po yun. Kasi nga, magkakaroon lang tayo ng hindi magandang pananalita. Kasi siyempre, masasagot natin sila ng hindi maganda. Kasi nga, hindi maganda yung binitawan nilang salita. Medyo masakit sa atin yun. Kaya mangyayari, magpapalit din tayo ng salita na hindi maganda. Di ba po mga kapatid? Kaya, hayaan na lang po natin sila. Kaya ako lang naman po pinost yan para lang ipamukha sa kanya na maling-mali yung kanyang post. Di ba po? Tsaka po, pag may mga ganyang post po, wag po tayo magbigay ng information sa mga nangyayari sa loob ng iglesia. Gaya niyang UWP na yan. Wag po natin bigyan ng ng kahulugan o wag natin ibigay sa kanila kung anong ibig sabihin ng UWP. Kasi po, yan po yung ginagamit nila sa atin sa paninira. Mayroong isang nag-comment po sa akin sa post ko na hindi maganda yung comment niya. Dati daw siyang iglesia, nagpatiwalag daw siya kasi nga hindi niya gusto ang aral ng iglesia. Sabi niya sa akin ganon. Sinagot ko yung comment niya. Sabi ko, ay, ganun po ba? Sayang naman po. Umalis ka pa po sa iglesia. Nandun na po yung kaligtasan. Tapos sabi ko sa kanya, matanong ko lang po, nung iglesia ni Kristo ka po ba? Ano pong purok grupo mo? Hindi na siya nag-reply noon. Tapos ngayon, minessage ko ulit siya, nag-comment sa comment section ulit. Minention ko ulit siya. Sabi ko, Brad, akala ko iglesia ni Kristo ka. Ba't hindi mo alam yung anong purok grupo mo? Sumagot siya sa akin. Ang isinagot niya, lokal daw siya ng Cavite. Sabi ko, Brad, hindi ka iglesia. Sabi ko, wag mo kaming paglulukohin. Kasi tinatanong ko sa iyo, purok grupo, hindi mo malaman. Yun na lang po, kasi doon pa lang po, malalaman na natin kung sila tunay na iglesia o hindi. Kasi yung iba kasi ditong maninira, kaya pumapasok sila sa grupo ng iglesia kasi nga naghahanap sila ng butas na ibabato sa atin. Naghahanap sila, mag-iimbento sila para masira ang iglesia. Kaya nga po, halimbawa mo may group kayo, wag po kayo basta-basta magpo-post o magbibigay ng information tungkol sa iglesia. Meron pa nga po dyan, bakit daw nag-iingat tayo sa information ng iglesia, ano naman daw tayo, puro Biblia lang daw naman ang pinag-aaralan natin. Sabi niya sa akin, sabi niya gano'n. Sinagot ko yung comment na yon. Sabi ko sa kanya dun sa comment na yon, hindi ka ako lahat ng information ay malalaman ninyo. Kung gusto nyong malaman talaga, ay magsuri kayo sa loob ng iglesia. Yun po ang sagot ko sa kanya.
Kasi nga, ginagamit lang ninyo ang information ng iglesia sa paninira. Ginagawa nyo ng kwento para silaan ang iglesia ni Kristo. Paano po mga kapatid? Isang paalala lang po, mag-ingat po tayo sa mga sinungaling at mga mapag-imbento na sila daw ay iglesia ni Kristo. Maraming salamat po. Hindi ho maganda ang panahon ngayon. Ingat po tayong lahat.